Kasama po natin ngayon dito si Police Senior Superintendent Lorenzo Holantay Jr., ang hepe po ng Marikina Police. At sir, may pagtatama yung Marikina Police kasi isa po yung critical doon po sa itong mga pinagbabaril na ito. Ano po? Apo. At 4 yung napatay. Tama po? 4 po yung napatay. Sa ngayon po, mula nung mangyari yung krimen at ito pong hanggang ngayong mga oras ito, meron na ho ba mga suspect o grupo kayong tinututukan? Sa ngayon po, nangangalap yung ating mga investigador ng mga suspects. Although mayroon na kami mga persons of interest na tinututukan. Para sa ganun, ma-solve natin or ma-clear natin itong kasong to. Opo. Paano po ito? Yung grupong tinututukan nyo ay parang yung nahuli nila General De La Rosa na para mga CVO o para mga vigilante o ano pong grupo yung nakikita nyo rito? Ang nakikita ko namin dito, it's mga involved din sa droga. It's a turf war ang nakikita naming dito. Isa sa mga anggulo or motibo ng pamamaril na ito. Dahil nakikita naman natin kung ilan yung naging biktima sa in the span of 15 minutes. 5 kaagad yung naging biktima ng pamamaril. So we do believe that this is a handiwork of a group na involved din sa droga. Opo, at isang grupo lang na target yung kalabang grupo lang po. Parang ganun ho lumalabas. At kasi po nung nagkaroon po ng direktiba ang ating mahal na presidente, Rodrigo Duterte, na kaming mga kapulisan ay hindi na muna magkakaroon ng proactive na operation against drugs. Doon naman namayagpag na lumabas ulit yung mga drug pushers. At yun nga, doon sa nawalang mga teritoryo nila nung naging stricto tayo, binabalikan nila. Ngayon, nag-aagawan sila sa mga jurisdiction, yung mga teritoryong yun. Opo. Yung binabanggit yung persons of interest, sa tingin nyo ba nasa area lang ito, sa may Marikina pa rin o nakalabas na po ng jurisdiction po niyo? I think alam na rin nila na tinutugis namin sila. So, lumabas na rin po sila ng Marikina. Pero tinututukan din namin yung mga kasamahan nila na nandito pa rin sa area ng Marikina po. Opo. Doon sa direktiba ho ng Pangulo na ihinto muna yung campaign laban sa droga, ay paano po? Ano na obserbahan nyo? Yun nga, nagbalikan ho ba o takot pa rin sila? Ramdam pa rin nila yung takot sa mga pulis? Mayroon din hong mixed feelings, no? May mga nagbalikan at mayroon din pa rin hong nagme-maintain yung sumusurrender at nagbabagong buhay. Pero yun hong mga pushers, yun ang talamak pa rin. Pero yung mga nag-surrender na ng mga users or drug dependents, yun po ay may mga continuous pa rin na nagsusurrender ho sa amin. Opo, doon sa mga biktima po, yung mga pinagbabaril ay kumpirmado ho yun nasa drug watch list po? Opo, nasa barangay drugs watch list po sila as user, pusher, or both. Opo. Ano pong panawagan nyo doon sa mga suspect na may kagagawan po nito? Alam po ninyo, you may get away once or twice, pero yung kapulisan eventually will catch up on you and ma-aresto namin dito o ma-neutralize namin po sila. Opo. Kami po ay gumawa ng panibagong estratehiya na yung mga approaches o yung mga alam naming posibleng daanan ng mga ito ay pinalagyan ko po ng mga kapulisan natin para magkaroon ng checkpoint at plansita. And daily nagkakaroon na ho kami ng anti-criminality operations para maiwasan pong kaganapan na ganito. Salamat po sa pagkakataon at update si Police Senior Superintendent Lorenzo Holantay Jr., ang hepe po ng Marikina PNP. Maraming salamat, sir.